Inuulan ngayon ng bagyo ng batikos ang abogadong si Attorney Regal Oliva. Ito ay dahil sa kanyang pinaka-latest na POV, kung saan ay binigyang diin nito na ang pagkaka-deny sa interim release request ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is no longer a matter of politics. This is actually a matter of law. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, nakita daw di umano ng ICC na hindi karapat-dapat bigyan ng interim release ang dating Pangulo sapagkat kinakitaan nila ng mga bagay, mga gawa o aksyon ang vice-presidente na maaring nakaapekto sa desisyon nila. Dahil daw sa pagsasabi ni VP Sara Duterte na hindi na tayo miyembro ng ICC at wala silang jurisdiction sa Pilipinas, ay baka daw ang sinasabing hindi na flight risk ang dating Pangulo, hindi na makaka-impluwensya ang Pangulo, wala na itong magagawa kapag pinayagan ang interim release nito ay hindi mangyayari. Maliwanag naman, mga kaibigan, na kapag ginawad sa dating Pangulo ang interim release nito, ay kinakailangan niyang sumunod sa kung ano po ang nakasaad doon sa kanilang agreement. Meron po yung agreement, may kasunduan, binded ng bansa kung saan siya pupunta, na ipinaalam din sa ICC. And any violations na nakapaloob doon sa agreement na yun ay maaaring bawiin ang interim release sa kanya. So it's very obvious na this is still a political matter, contrary to what he said. What happened was, dahil nakilala natin si Attorney Regal Oliva bilang isang Duterte lawyer, bilang isang Duterte supporter, marami ang nahikayat, marami ang naniwala. Kaya naman, nagkaroon po ng napakaraming followers ang kanyang Facebook, ang kanyang YouTube, na dati po ay wala naman. Ganyan po kadami ang sumusuporta sa mga Duterte. It's very obvious. Naobserbahan ko noong bago pa lamang siya sa pagiging content creator. He has only few followers. Wala pa pong 10 nang tinignan ko ang kanyang YouTube channel. Actually, wala pa nga po siyang YouTube channel nung aking unang nakita yung kanyang Facebook. No? Nagkaroon lamang po siya ng mga followers nang magkaroon siya ng podcast kasama po ang mga anak ni dating Pangulong Duterte. Kasama po si Attorney Torion. Nang pinag-usapan nila ang legalidad, no? Mga technicalities ng pag-aresto sa dating Pangulo. Mula noon, nakilala siya at nag-umpisa ang kanyang tinatawag na POV. So ang nakikita ko rito, mga kaibigan, Attorney Regal Oliva is trying to manipulate, trying to influence the perception of many Filipino people believing the Duterte. Nais po niyang impluwensyahan ang maraming Pilipino gamit ang kanyang platform. Ang nais po niyang sabihin ay hindi na ito tungkol sa politics. Ito ay tungkol sa batas na.
Alam naman natin na ang interim release request ay nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. It is very clear na dapat ay iginawad sa dating Pangulo o sa kahit sino mang mga suspect ang tinatawag nating due process of law. In the first place, malinaw po ang paglabag ng ilan sa mga opisyal ng pamahalaan nang dinakip nila at ipinakidnap, dinala sa ICC ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Paglapag nito sa NAIA ay dire-diretso pong dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base na hindi po dapat. Nasa eroplano pa lamang po siya nang binasa ang warrant of arrest laban sa kanya. Wala pong pirma, binasa lamang ni dating CIDG Director General Nicolas Torre III ang warrant of arrest na ipinadala sa kanya via mobile phone. I don't know kung via email ito or via messenger, pero ito po ay gamit lamang ang kanyang cellphone. Wala pong problema kung gamit lamang ang cellphone kung ito po ay pinadala sa email. But the moment na hingin ito ng nasasakdal o ng suspect na hinuli, dapat ay mayroong time frame. Paglapag sa eroplano, dapat ipinakita sa kanya kaagad ang warrant of arrest. At dapat ay dinala po siya sa competent judicial authority, hindi po sa Villamor Air Base. Sapagkat malinaw po sa Rome Statute of the International Criminal Court na kapag nahuli ang isang suspect, dapat ito ay dalhin sa competent judicial authority. Pero hindi po iginawad sa kanya ito. Bagkos diniretso po siya sa Villamor Air Base hanggang sa dalhin po siya sa The Hague, the Netherlands. Nang magsagawa ng Senate hearing or inquiry, ang Committee on Foreign Relations led by Senator Amy Marcos, marami tayong natuklasan. Marami tayong narinig, mga kasinungalingan, mga bagay na kung saan ay marami po ang paglabag. Maraming mga provision ang nakapaloob sa Republic Act 9851. Mga provision na nakapaloob sa Bill of Rights at maging sa Rome Statute of the International Criminal Court. Lahat ng iyon, mga kaibigan, ay hindi nating nakita na iginawad, ibinigay sa dating Pangulo. Mayroong pagkakataon bago isakay sa eroplano ang dating Pangulo. Sinabi nito kay CIDG General Nicolas Torre III, "Hinihintay ko ang aking anak. Siya ang isa sa mga abogado ko." But Nicolas Torre III responded, hindi siya darating. Kung dumating, hindi niya ito papapasukin upon his order. Maliwanag po yan na narinig natin sa video clip. Doon pa lamang, mga kaibigan, marami ng paglabag. Pati po ang pagsisinungaling ni Marcos Lacanilao. Imposible na wala siyang alam sapagkat mula sa eroplano hanggang dalhin po sa Villamor Air Base ay nandoon si Marcos Lacanilao. Hanggang dalhin sa The Hague. Nandun siya sa likod kung saan ay nakaupo sa harapan niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. So doon pa lamang, mga kaibigan, ay marami ng paglabag. Mga batas, mga provisions na hindi iginawad sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So paano mo masasabi, Attorney Regal Oliva, that what happened to the denial of his appeal for interim release is no longer a matter of politics, but it is a matter of law? Where is law in that case? So kung ganyan pala, mga kaibigan, hindi na kailangan ng ICC ng totoong ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin,
Attorney Regal Oliva, yung sinasabi ng Rappler that there are more than 30,000 people killed during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte na ikinonsider nila o tinawag nilang extrajudicial killing. Yung mga sinasabi po ni na Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan, Laila de Lima, Riza Hontiveros, Shell Jokno, kaugnay doon sa more than 30,000 victims of AJ case, ay hindi na kailangan ng totoong testigo? Their words is enough to prove that the former President Rodrigo Roa Duterte committed a crime against humanity? Yan po yung gusto mong sabihin. Because sabi mo nga, hindi pinayagan yung interim release request because nag-oobserba ang ICC. Naririnig nila ang sinasabi ng dating Pangulo, naririnig nila ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. So, kung ganoon pala, sa salita pa lamang, maniniwala ang ICC, nasaan ang due process of law? Nasaan ang partiality o pagiging patas nito? Hinusgahan na nila ang Pangulo? It's very obvious, Attorney Regal Oliva. It's very obvious. And kung titignan nating maigi, susuriin nating mabuti, even before, very vocal na po ang dating Pangulo, ang kanyang angkan, at ang ilan sa mga supporters ng Duterte. Matagal na nilang sinasabi, we are no longer a member of the ICC. We are not part of the ICC. Therefore, wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. So matagal na nilang sinasabi yan noon pa man. Tapos yan ang gagamitin mo at sasabihin mo na dahilan kung bakit na-deny ang interim release dahil sa sinasabi ni VP Sara na hindi na tayo miyembro ng ICC. Napakalawak o napakababaw naman yata ng iyong pag-analisa. O sadyang meron kang itinatagong baho at takot kang makulong. Kasi ang nakikita ko dito, takot kang makulong. Bakit? Tignan natin. Isa-isahin nga natin ito. Cash clerk dismissed for failure to remit 3.3 million pesos. Mandawi City to file a criminal case. Mandawi mishandling of funds. 2 more CTO employees proved. Mandawi City, Cebu. 2 or more employees of Mandawi City Treasurer's Office are now under investigation for allegedly mishandling public funds. City officials confirm. Records show that incidents of non-remittance were first detected in February 2024 and in April 2025. The City Treasurer's Office formally required her to explain the discrepancies. When Mayor Tadeo Janke Uwano assumed office in July, the new administration pursued a full legal investigation through the City Legal Office, which confirmed the clerk's liability. Diba, matindi ito. O, ikaw pala dyan may 3.3 million pala Nasaan ang 3.3 na yan? Ipakita mo. So, ito yung nakikita ko. Are you really
pro-legal or pro-BBM. Kasi nakikita ko dito, kung ikaw ay corrupt official, kung ikaw ay kurakot, at kapag ikaw ay makakasuhan na, the only remedy, the only solution for you to escape from this case, 3.3 million unremitted money, kakampi ka na lamang. Nang sa gayon ay hindi ka makulong, hindi ka makasuhan. Remember? Saldico, Martin Romualdez. Wala po sila sa top 20. Maging yung 17 kongresista na ibinunyag, ibinulgar ni na Curly and yung asawa niya, Sara Descaya. Mayroong 17 congressmen, Saldico and Martin Romualdez. Unfortunately, ang kinasuhan lamang ni Vince Dizon sa Office of the Ombudsman ay 20. Ang 20 yun ay mga contractors at mga kawani ng Department of Public Works and Highway. Hinihintay ko nabanggitin ni Vince Dizon ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez. Pero wala tayong narinig. So, ito ba mga kaibigan, sa tingin po ninyo, ang pagbaligtad ba ni Attorney Regal Oliva ay dahil takot na siyang makasuhan? Napapanahon po kasi ang korupsyon. Napapanahon po kasi ang pagnanakaw. Siyempre, mainit ang mata ng tao sa gobyernong ito. Kung lumabas na ikaw pala ay mayroong 3.3 million unremitted money, malaking halaga yan. Kung makakaladkad ang pangalan mo, kakalad ka rin ni BBM, kalad ka rin ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga bulldogs. Remember, Ombudsman is Romualdez. Ombudsman is BBM. Sa tingin ninyo, ipagkakaanulo sila ni Jesus Crispin Remulla? Takot ka ba kay Ombudsman? Baka makaladkad ang iyong assets and liabilities? So, yun lang guys. Dalawa lang yan. Either involved ka sa korupsyon or you are truly a BBM allied. Nagtatago ka gamit ang pagiging maka-Duterte. Diba? And your POV is like nais mo lamang impluwensyahan ang maraming Pilipino. Nais mong maniwala sila sa'yo. Alright, so kung nagustuhan po ninyo ang aking video, don't forget to like, subscribe, and share this. Thank you.